Ito muna report ng mga ng Milky, ha? Ayan, mas maraming bilang ng mga OFWs inasa may kahit na makiisa sa unang internet voting sa bansa. Aris number 12, Milky Regunan, please kami na. Milky! Lakay at Sister L, dahil modern technology na ang gamit, inasang mataas na ang bilang na ma-overseas Filipino workers na makakalahok sa kauna-unahan at makasaysayang internet voting sa bansa. Umaapela si OFW Party List Representative Marisa Magsino sa ating mga kababayan sa abroad na makiisa sa pagboto gamit ang electronic voting ngayong nalalapit na midterm elections. Ay kay Magsino, sa pamagitan ng internet voting, mas madali at mas maginhawa na makaboboto ang ating mga OFWs ng direkta kahit saan man sila daroon. Sa impormasyon mula sa COMELEC, handa na ang mekanismo para sa makasaysayang internet voting sa 77 foreign posts. Sa pamagitan nito, maaari ng bumoto ang overseas Filipino voters gamit ang tablets, laptops at mobile phones. Sabi ni Magsino, noong 2022 elections, 35.5% lamang ang registered overseas voters, kaya inihain niya ang Overseas Electronic Registration and Voting Act o House Bill 6770. Ang pre-voting enrollment period para sa mga rehistradong overseas voters ay mula March 10 hanggang May 7, 2025. Maaari mag-enroll gamit naman ng mga internet-capable devices, voting kiosk sa mga embahada at konsulado sa field, mobile, pre-voting enrollment na isasagawa ng mga embahada at konsulado. Samantala, ang voting period para sa mga overseas voters ay mula April 23 hanggang May 12, 2025. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRH, una sa Unas. Manang Milky, Yes, ayan, tuloy ba ang investigasyon ng TRICOM sa mga vloggers? Tuloy-tuloy lakay at this week merong nakaschedule uli na pagdinig tungkol dito sa kampanya laban sa fake news at syempre yung mga disinformation. Meron na nalalapit na ang eleksyon. Yes, lakay. Meron na yatang hinuli ang CIDG. May kinukwento si Gerald Torre kanina sa 2x2. Yung sino ba? Lakay. Ano apelyado niya? Ang sinampulan niya ito Sinampulan niya ito ni Gerald Torres kaya ang nagbigay din ng mensahe ang Young Guns, yung mga miyembro rin ng TRICOM na dapat meron talagang masampulan para talagang matakot sa pagpapakalat ng mga fake news at disinformation. Pero sa totoo lang, dapat ang gobyerno gumawa din ng paraan dyan ng batas na lahat ng mga walang silbi yung SIM card registration. Dapat pagka dapat yung mga ganyan pagka bumibili ng SIM card o kaya yung mga bagong account ng FB, dapat hinihingi yung tunay na pangalan tsaka litrato, diba hindi aso, pusa. Hindi, tsaka diba naalala mo Lakay, yung dapat yung isang tao, isa lang ang Facebook account, hindi yung kung ano-ano yung Facebook account, tapos baliktad pa yung pangalan. Totoo yan. Ang problema, Sister Elia, nababanggit no ang Facebook, no? Ang sabi ng Facebook Philippines, last hearing, bawal daw silang umattend sa hearing, anumang hearing dito sa Pilipinas dahil yan daw ang sabi ng kanilang abogado kasi ang sabi mga foreign-based na social media platform. Huwag silang magnegosyo dito kung ayaw nilang sumunod sa mga patakaran natin. Oo. Alam mo naman Lakay, ang mga Pinoy ay addict sa Facebook. Ayaw nilang umattend sa hearing. Oo nga. Okay, abangan na lang. Abangan na natin. Maraming salamat, Manang Milky. Balik sa'yo Lakay at Super L. Daming